Mashallah, mashallah. Um, Kasama po ako, partner po kami ni Atty. Marian sa pag-represent po ng mga settler communities dito sa Bangsamoro. Mayroon po bang mga Christians na nandito? Mashallah, nandun, isabing mabuhay! Mayroon po bang mga Muslims na galing sa ibang lugar pero dito na nakatira? Marami. Pwede po bang magsabi ng Allahu Akbar? Mashallah. So, tayo ay mga settlers dito sa Bangsamoro. Galing tayo sa ibang lugar, subalit dito na po tayo nanirahan. Kung kaya't kabilang na po tayo ng lipunan ng community ng Bangsamoro. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong magpasalamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng pamilya ko, nila Sir Val, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyo po. Pag-imbita po sa amin dito, sa pagtupog, sa pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat din po sa mga leaders ng Moro Islamic Liberation Front, mga leaders ng United Bangsamoro Justice Party, mga leaders ng local government unit, ng Dato din Sinsuat, kay Dato Baba. Alhamdulillah, napakaganda po ng event na ito, napaka-successful kagaya ng sabi ng Atty. Marian. Maraming salamat din po sa mga leaders natin ng provincial government ng Maguindanao del Norte. Sa inyong lahat, ulitin ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagaya po nagsabi ko kanina, ako po hindi taga rito, ako po ay originally taga Leyte. Ako po ay Maray. Napagpad po ako dito sa Mindanao noong year 2000, yung nagkaroon po ng all-out war. Alam kong marami sa inyo, alam po yun, kasi alam kong marami sa inyo ang nakaranas ng pagbabakwit. So, ako po ay dapat ay pupunta sa kumbento para maging missionary, pero nung panahon po na yun, nung taon na yun, minabuti ko po na bago po ako pumunta sa kumbento, ay pumunta muna po ako dito sa Central Mindanao para tingnan kung ano ba talagang nangyayari, ano ba talagang kalagayan ng mga Bangsamoro at kalagayan ng mga bakwit. So, ako po ay nakipamuhay sa mga bakwitan sa Pikit, sa Datupian, at sa marami pang lugar. In fact, dito rin po, maraming beses po akong pumupunta, then sa harap po sa Dalikan po, may malawak po na evacuation center po dyan, ako po yung palaging nandyan. Nung panahon po na yun, mahaba po ang buhok ko. At ako po ay nakasuot ng ibang klaseng vest, ang vest ng Bantay Ceasefire. Maraming beses po kami ni Atty. Marian, pumakyat po kami dito sa Barangay Ahan. Okay. So, yun po yung mga karanasan namin. So, simula noon, nung nakikipamuhay ako at nakikitira sa inyo, no, sa mga Bangsamoro, habang nakatira din po ako sa simbahan ng tayo ngayon, inaral ko po yung Quran, nagbasa po ako hanggat na-memorize ko po yung Al-Fatiha, hanggat ako po yung naglatag ng sajada, ng prayer mat, at ako yung nag-try ng mag-pray. Alhamdulillah, hanggang ngayon, ako pinag-practice ng Islam. So, nais ko pong, ang message po na ito ay para sa mga Christian, sa mga katulad ng mga settlers. Nalaman ko rin po sa aking pagbabasa ng tungkol sa Islam, nalaman ko po na mayroon pong isang sulat na napakaganda, isang pangako na ginawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon po siyang sulat para sa mga Christians. At ang sulat na yun ay nagsasabing ang lahat ng mga Kristiyano ay hindi pipilitin maging Islam. Hahayaan silang makapractice ng kanilang sariling relihiyon at hindi sila pipiliting mag-embrace ng Islam. Protektahan ang kanilang mga pari, protektahan ang kanilang mga simbahan, at ang kanilang mga lalaki hindi pipiliting maging sundalo ng Islam. Bagkus, ang lahat ng Islamic Army
ay may obligasyon para protektahan ng mga Christian. So, ang pangako na yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya at sinabi niya na itong pangako ay mananatiling totoo mula ngayon magpakailanman. So, ang pangako na yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatili hanggang ngayon. Kung kaya kami mga settler ay malaking pasasalamat sa inyo mga Bangsamoro, sa inyo na mga Muslim, kasi kami po inyong kinupkop at minahal, kung kaya't ang mga settler communities dito sa buong Bangsamoro ay lumalago, patuloy na lumalago. Itong pangako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapatupad ng Moro Islamic Liberation Front. At sa ngayon, ako at saka si Atty. Marian Arnado ay patunay ng pangako na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na protektahan ng mga settler communities ay pinapatupad ng United Bangsamoro Justice Party. Kung kaya, inimbitahan kami ni Atty. Marian Arnado na maging kabahagi ng mga kandidato ng sectoral representative for settler communities ng United Bangsamoro Justice Party. Kaya't malaki ang pasasalamat namin sa tiwala at pribilehiyo na binibigay ng United Bangsamoro Justice Party. Ngayon, nais ko lamang pong i-highlight na hindi ko po ninais maging politician. Hindi po ako sanay magsabing sa darating na eleksyon, iboto po ninyo kami. Awkward po masyado para sa akin yun. At marami para sa amin kasi hindi po kami mga politicians. Pero bakit po kami nandito sa inyo? Nandito kami bilang prinsipyo ng United Bangsamoro Justice Party, hindi para makakuha ng kapangyarihan at kayamanan. Kumandidato kami hindi para sa posisyon, hindi para sa pera. Kagaya ng sabi kanina ni Sheikh Kawilan, ni Ustaz Kawilan, kumandidato po kami hindi para magkaroon ng malalaking mga bahay, maraming sasakyan, maraming magagarang mga kagamitan. Kumandidato po kami sa iisang dahilan, para paglingkuran ang Bangsamoro, para sumunod sa prinsipyo ng United Bangsamoro Justice Party na moral governance. Yan po ang paninindigan ng United Bangsamoro Justice Party. Paninindigan po namin ng inyong mga kandidato. At ito po, sasabihin ko po, sinabi ko po ito kay Sir Iqbal noon nung in-invite ako ng mga kandidato. At siguro nararapat lang din na sabihin ko sa inyo dito ngayon. Nung in-invita po ako ng mga kandidato bilang isa sa mga sectoral representative, pinanggihan ko po yan ng 3 beses, pero nung sinabi ni Sir Iqbal na ito ay kabahagi ng struggle ng Bangsamoro. Ito ay misyon, ito ay kabahagi ng ating jihad. So kaya tinanggap ko po ito. Pero tinanggap ko sa isang kondisyon. Kung sabi ko po, Sir, tatanggapin ko po ito sa isang kondisyon. Kung sakali man pong ako ay maging corrupt, kung ako ay magnakaw, kung ako ay magpamahal sa kapangyarihan, at kung ang pagtatrabaho ko ay pera-pera na lamang, Sir, kung po pwede, tanggalin niyo po ako agad at ako ay magpapasalamat pa sa inyo. Pasasalamatan ko kayo dahil aakayin niyo ako sa fitna at ibabalik sa siratal mustaqim. Ito po yung dahilan kung bakit nandito po ako. Kung papangako ko po sa inyo na wala pong ibang mas mahalaga para sa akin at nakita ko rin po sa United Bangsamoro Justice Party, wala pong ibang mas mahalaga
kundi ang gawing pinakadakila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ating pangunahing layunin at wala pong mas lalampas dyan, kundi ang gawin ng lahat, hindi para sa pera, sa kapangyarihan, kundi para sa Allah lamang po. Gabayan sana tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan tayo ng tagumpay at ang lahat ng pagpupulay kay Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At yan po ang isa sa mga party, isa sa mga nominees ng ating sectoral communities, Sir Yul Alberto Olaya. At ngayon